Justin Brownlee sobrang sikat ngayon sa Indonesia. Ayaw pakawalan ng Indo Ball Club, makakabalik pa kaya sa PBA? At DeMarcus Cousins gustong lumaro sa PBA, idudumina ang Philippine basketball scene. Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. So nito lang ay another achievement na naman ang nakuha ng ating Gilas naturalized player na si Justin Brownlee sa liga ng basketball ng ating kapitbahay na bansa na Indonesia. Yes, kampiyon na naman si JB. Tinalo nga ng kanyang kupunan na kinabibilangan na Pelita Jaya ang team ng Satria Muda. Do or die nga ang matchup na ito kung saan ay kampiyon na ang mananalo. First quarter ay medyo hirap sa opensa ang team ng Pelita. Ganun din si Brownlee. Dahilan kung bakit sa Satria mapupunta ang kalamangan end of first frame. Second quarter ay dito na binaligtad ng Pelita ang sitwasyon ng laro kung saan ay natunaw nila ang kalamangan ng Satria. Sa wakas ay gumalaw na rin ang opensa dito ni Brownlee dahil dito ay mapupunta ang kalamangan sa Pelita sa pagtatapos ng second quarter. Naging mainit ang laban sa third frame kung saan ay naididikit na ng Satria ang score dahil pumapalag na ang opensa ng mga ito. Good thing para naman kay Brownlee dahil unti-unti nang nagiging efficient ang game ni Kabayan. End of third quarter lamang pa rin ang Pelita. Last at final quarter ay naging mahirap ang sitwasyon para sa kupunan ni Brownlee kung saan ay sa mga last minutes ng fourth ay mumuntikan pang maagaw ng kalaban ng lamang. Though maalat si Brownlee ay biglang nag-take over naman ang former PBA import din na si McDaniels kung saan ay sa Pelita pa rin mapupunta ang panalo sa laban na ito. After 4 season ay balik muli sa Pelita Jaya ang kampyonato kung saan ay numero 1 dahilan nga nito ay si Brownlee. Tulad sa Pinas ay sikat ngayon si Brownlee sa Indonesia at tila ayaw ng pakawalan ng mga Indonesian fans. Kung natatandaan ay dapat ay 2 months lang mananatili si Brownlee sa IBL para sa kupunan ng Pelita Jaya bilang bahagi ng pagbabalik kondisyon nito sa Gilas. Pero tila napasarap na yata. Kaya ang tanong ng marami ay babalik pa kaya sa PBA si Brownlee o mananatili na lang ito sa liga ng mga Indo? Well, technically yes, babalik si JB sa PBA dahil siya nga ang resident import ng Hinebra. At the same time ay naturalized player din ito ng ating national team. Kaya't medyo malabo ang mag-stay ito sa Indonesia. Maaaring bumalik pero ang mag-stay ay hindi mangyayari yon for now. Anyway, kakaabangan na naman ang pagbabalik laro ng ating pambansang liga with import tulad ni Brownlee. Mas dadagdag aksyon at excitement sa mga manonood. At speaking of import, may isang former NBA All-Star player na gustong lumapag sa liga ng basketball ng mga Pinoy at gustong idumina ang PBA. Ayon nga sa interview dito kay Boogie na dumayo sa bansa upang maging import ng Pinoy Ball Club na Zamboanga Valientes para sa finals ng Asian Tournament, ay willing daw itong lumaro sa PBA basta reasonable ang deal, meaning depende sa sahod na may offer ng isang kupunan sa PBA. Well, sa tingin ko ay kaya naman ng mga PBA teams ang presyo nitong si Cousins, lalo na mga malalaking kupunan. Goods na rin ang requirements ni Boogie dahil wala ng height limit sa mga imports. Ang maganda kasi dito, if in case na may dala si Cousins sa PBA, ay mas magiging mataas ang kompetisyon sa liga. At the same time, ay posibleng lahat ng team ay mag-upgrade na rin ang import tulad ng kay Cousins na dating all-star player sa NBA. Kung sakali, baka pumasok na rin sa eksena sina Dwight Howard at Quinn Cook na minsan nang lumaro sa Asia. Maliban pa dyan, ay may ilang mga former NBA players na wala ng chance na makabalik sa NBA ang mahahatak pa ng mga ito para lumapag sa PBA. Kung iisipin ay more on benefits sa PBA ang makukuha sa paglalaro ng mga former NBA stars sa ating pambansang liga. Kaya abangan natin kung matutuloy ba ang posibilidad ng DeMarcus Cousins sa PBA.